Mic test, mic test. Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay magde-desk tour / room tour tayo ngayon. And every year, ginagawa natin yung desk tour, pero wala naman masyadong nabago doon. And before anything else, wala akong intention o bragging or something ganyan. Kasi wala naman kayong makikitang mamahalin dito. Kasi nire-request nyo at maybe na makakuha kayo sa akin ng tips kung paano ko ino-organize yung mga bagay-bagay dito. Just for fun, di ba? So, dito tayo. Wait lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula eh. Doon na lang tayo, dito. So, dito tayo sa first drawer. Ito yung favorite drawer ko. Siyempre, food. Food is life. Puro biscuit, ganyan. Meron tayong Nissin, may KitKat, pasas, itong candy. Ay, ito, favorite ko to. Butter coconut. At ito, 90s kid. Ice gem. Tapos some strawberry and then fudgy bar. Then, sasarado natin yan at ilalak natin. Hindi, joke lang. Wala naman pumapasok dito. Tapos, yung mga drawer na yan, bra-bra, panty-panty na yan. Siyempre, hindi ko napapakita sa inyo. Private na yun. Dito ko stored yung mga some books na binabasa ko at itong clear book. Di ba nga yung nagpa-sketchbook tour ako? Hindi nga siya sketchbook tour. Clear book tour yun. Ito, wala tong laman. Madalas ako nagdo-drawing sa a piece of paper tapos kino-compile ko na lang dito. So, makikita nyo nandito yung, oh my God, practice, mga ginawa nating demo. Pwede nyo rin itong makita kung anong laman nito sa clear book tour natin. Check nyo yung mga video kasi itong gagawin natin, mga madaanan lang natin. And then, dito sa drawer na to, dito ko ini-store yung mga art materials na. Dito sa first drawer, yung microphone, yung foam ng, oh my God! Dungi, it's okay. Basta more on, sa microphone, yung mga eklabo niya dyan. Sa second drawer, nandito yung mga charger. Ay, ito pala yung camera. Tapos, itong ginagamit ko, ito ay 50mm. Isa sa mga hack. Yung roll ng tissue, tapos ilalagay nyo dito yung wire para mas organized, diba? Hindi siya bubuhol-buhol ng ganyan. Ito hindi siya nakabuhol kasi nga lagi kong ginagamit tong mga charger. Tapos dito naka-stored yung mga batteries. Next drawer, oh my God, ang dumi. Hindi, joke lang. Ibang finger yun. Next drawer tayo. Dito, ito alam nyo na to eh. Yung mga tape, mga masking tape. Borax yata to. Mga glue. Yung mga ito, hindi ko na iisa-isahin yan kasi nakadalawang desk tour na tayo. Paulit-ulit lang tayo. Dito sa baba ay yung mga dry medium. Pinaghiwalay ko yung dry medium sa wet medium. Like pastel, color pencil, mga oil pastel, mga ganyan. Sabihin ko lang kung okay o hindi, diba? May mga dedicated review ko about dito. Ito, okay to sa akin. Lalo na kapag more on portraits kayo, marirecommend ko to. Ito ay pastel pencils. Aqua color. May review na ako nito. Tapos ko nang gawin pero hindi ko pa pinapublish. Kaya secret muna kung okay ba o hindi. Faber-Castell, ito for me okay to. Favorite ko to. Stabilo Carbothello. Prisma color pencil. Siguro ito yung pinaka one of my favorite na ginamit na color pencil. Tapos itong mga pen na to, binigay sa akin to ng Stabilo kasi sabi ko nga sa kanila na hindi ako nagka-calligraphy. So hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko sa kanila. Siguro, gagamitin ko na lang sa... Wala talaga ako maisip eh. Parang pangit yata na angle ko. Kasi pag ganito, hindi maganda bala na. Ito mga ballpen, hayaan nyo, magagamit din natin ito. Sana this year na, diba? Itong so-so lang to. Itong Crayola colored pencils. Mura na, okay pa yung quality. Recommended ko to. Itong Faber-Castell na charcoal set. Siguro ito marirecommend ko kung wala pa kayong gamit sa charcoal. Kasi set ni. Walang tapon sa set na to. Oil pastel from Daiso. Ito, mga crayon eclavu. Kasi nga nag-art challenge tayo, diba? Tapos machok. Ito yung first color pencils ko. Ito, mahal nga to. Kaso, worth it siya. Itong polychromos. Color pencil, Faber, at saka Kulin, parehas na okay. Ito, hindi ko pa natatry itong pencils eh. Ito naman ay yung markers, I think, touch only yata yung brand na to. Ito okay naman to sa akin. Di ba na-mention ko sa inyo na dapat i-store nyo tong marker na pa ganyan. Huwag pa ganito kasi nga double tip to. Kasi kapag in-store nyo ng ganyan, yung mga ink ay mapupunta dito. So mawawalan to. So dapat ganyan. Balance lang. Then meron tayong Faber-Castell and then Stabilo color pencil. Okay tong dalawa. Ito din. Okay din tong Pentel oil pastel and then soft pastel. Siguro ito yung marirecommend ko for beginners kasi bukod sa mura. Pero yung quality medyo, yun nga, machok siya, mapowder siya. Pero sakto lang naman sa price. Mapapansin nyo puro student, beginner grade tong mga nandito. Hindi ko na alam kung paano ko ito inayos. Ayusin ko mamaya. Dito sa next drawer, to yung watercolor na lagi kong ginagamit.
Ito ay Shinhan Professional Watercolor. Nabili ko siya ng second hand at yung binili ko to, hindi pa ako ganun masyadong maalam sa watercolor. Mga 2,500 ko nabili. Ito ay binigay na rin sa akin for free. Highly recommended ko tong Superior Watercolor. Yung price, yung quality, bongga. Ito naman nabili natin sa Nobo ng 100 pesos. Watercolor cakes. Yan. For me, okay lang. Kasi yung price, 100. Choosy ka pa ba? Watercolor pencils. Ito, okay to. Kung super tight talaga yung budget nyo, for 88 pesos, may watercolor ka na. Nakatube to. Ito pa rin yung pinaka-recommend ko sa mga beginners na naghahanap ng watercolor set. Ang tamis ng amoy niya. Minsan nga makikita mo na lang nalalanggam to eh. Aray! Ito mga so-so watercolor. Ito yung makeup palette. Tapos nilagyan ko ng watercolor. Ito yung cheap watercolor. Ito from Daiso, 88 pesos lang din to. Kaso mas marirecommend ko yung isa. Ito naman, watercolor ng Best Buy. Pero hindi ko pa natatapos yung review. Meron tayo dito mga ribs. Ito, tinry natin to. Oil paint siya na nilalagyan ng water. Acrylic. Oh my God. And then, ribs watercolor. Ito, hindi ko bet. Ito naman ay Sakura Koi watercolor. Ito, okay din sa akin to. May pagka-choco siya, pero yun nga, forgivable naman. Ito, hindi ko to bet. Itong solid watercolor ng Faber-Castell. Nag-expect ako dito, pero ang sad. Mare-recommend ko to sa mga beginners. Hindi to lalagpas ng 500 set na to. Isa sa mga favorite watercolor ko, ito yung binili ko ng 2,500. Kasi yung original price na to ay mga 6,000 to 9,000 set na to. Pero may mabibili rin kayong piece na ganito. Dito sa baba, sabi ko yung alikabok eh. Ito yung apron, tapos ito, mga, ano man tawag dito, palette. Yan. At dito sa side na to, ako yan, di ba? Cute. So, ito ng baby. At ito na ngayon. Yung nickname ko, Chorizo. Di ba yung Chorizo, parang longganisa yata. Yun na ganun yung tali-tali. Parang ganyan sa braso at hita ko. Kaya tinawag ko kong Chorizo. Ito yung long touch. Taray! Voice command din yan eh. Magbukas ka, nakakaintindihan ng Tagalog. Hindi, charot lang. Next drawer, ito yung mga paper. Wait lang, gulo pala na to. Hindi ko na ayos. Mga watercolor paper, vellum board, ganyan. Next drawer, dito ko nilalagay yung mga scratch ko. Hindi ko tinatapon, lalo na yung mga watercolor paper, kasi yung mga watercolor paper, ang mamahal niyan, di ba? So, ginagamit ko pa, lalo na tong side. Ito, dito ko sinu-watch, tapos, gagamitin ko rin tong likod. At dahil din dito, kaya ako nawala. Kasi nahumaling ako sa online selling. Ito. Di ba nga na-mention ko sa inyo na nagbebenta ako ng mga pre-love clothes ko? So, ito na yon. Nakapack na para ready to ship na, di ba? If you're interested, bili kayo sa meron akong page sa Carousel at Facebook. Ililink ko down below. Ito, na-picturean ko na rin to eh. Benebenta ko na rin. So, oh my God. Mga 20 piraso na lang yung dress ko. Yung iba, like yung mga black, hindi mo ma-appreciate sa picture kasi nga, hindi mo nakikita yung mga details. Live selling yan. Pang FB lang. Dat pa lang, ganito ko eh. I think, mga 250 lang yata benta ko dito. Diba? Ang cute. So yun, marami pa doon sa Carousel and Facebook page. At also, bumili rin ako ng Korean Bale yata yung tawag nila. Kailangan ko ng dress para sa, kasi nga nag-film din ako para sabihin lang yung hi everyone. Tapos yun, ibebenta ko na rin. Yung mga binibenta ko ring pre-love clothes ay galing din doon sa Korean Bale. Ito lahat yan. Parang ganun din, nakapack na rin silang lahat. From small to large, ganyan. And then ito ay yung isi-ship ko na. Tapos ito yung electric fan. Kung gusto mo na mahina lang, pipinutin mo tong low. Ganyan. Kapag gusto mo nang mas malakas pa dyan yung hahangin-hangin yung buhok mo, i-medium natin. Init na init ka na talaga, ihahay mo. Ganyan. Lang yan, tinacharot ko na kayo. Tapos ito na talaga yung place kung saan ako gumagawa. Mapapansin nyo na isang upuan lang meron dito kasi number 1, hindi ako tumatanggap ng bisita. Number 2, ay hindi. Baliktad. Yung number 1 ay ako lang mag-isa. So yun, mas need ko ng table kaysa sa upuan. So dalawang studio lights yung ginagamit ko. Kasi before, isang studio light lang yung ginagamit ko at
medyo hindi ganun kaganda. Pero yung nagdagdag ako ng isa, mas naging okay yung quality. Also, masasuggest ko rin sa inyo na kapag gagawa kayo, especially yung time-lapse, huwag kayong gagamit ng natural sunlight. Kasi before nung unang lipat ko dito, binuksan ko dyan, tapos yun yung ginamit ko. Kasi diba, yung araw, dadaan yung ulap dyan, so didilim. Tapos dadaan na naman, didilim, liliwanag. So pag ganun-ganun yung ilaw, so hindi mo kontrolado. Ang hirap i-adjust ng light. Yan na yung table ko, diba, umonte. Ito yung logo natin. Binabala ko na mag-produce din ako ng merch. Ganitong merch. Siyempre, water. Fake Figma, ito yung ginawa natin. Tiring! Bang cute-cute. Sayang sa battery. Patayin na natin. Bubble gum, tas ang mga basic needs ko. And alcohol, yung remote, tissue, and then may pa-flower tayo. Yan, nakita nyo na naman yan sa mga dati kong video-video. Kung bababa tayo, same lang din. Drawer, mga anik-anik ko dyan, ng basurahan, at itong pamatay ng ipis. Pag nakakakita ako ng ipis, kahit isa lang, pinapatay ko kagad. Langgam nga, wala tayong pinapaligtas eh. Ito, ang tawag pala dito ay audio interface. Tapos yung computer ko, mostly mga generic parts lang yun eh. Nagkuripot talaga ako dyan eh. Mga canvas na malalaki, and then radyo. Ito yung microphone na ginagamit ko sa mga voice-over. Ito yung storage ko for art materials na lagi kong ginagamit. Ito, nabili ko lang to ng 350 pesos. 500 to pero sale. Kinabog ko na. So, dito yung mga brush, yung water, fixative, yung acrylics, mga medium dito, varnish, and then dito yung mga oil paints. At ito, bagong bili ko kaya alam ko na yung price. 229 pesos. Ito yung gesso. Diba sabi ko sa inyo, gamit na lang kayo ng gesso kasi nga mas mura kaysa gagamit kayo ng white acrylic pang prime. Mga medium din, ganyan. Pag pupunta ka dito, lalagay mo dyan. O pag ano mo doon. Pero dahan-dahan lang tayo kasi nga mumurahin lang to. Handle with care to. Ito yung easel. Ito nabili ko sa National Bookstore. Ang totoong kulay yata nito, natatandaan ko brown. Ay, hindi, black. Tapos, pininturahan ko ng white, which is na wrong move pala. Okay lang pala na black para hindi dumi, hindi halata. Tapos, dito ako nagre-record ng mga hi everyone ko. Dito ginagawa ko rin siyang table. Itong mga walls na to, kahit yung yan, inabot ko yan. Gumamit ako ng hagdanan. Ako nagpintura niya. Halos mamatay-matay ako. Hindi, okay naman. Mga 3 days kong pininturahan tong kwarto. Tsaka wala akong katulong nun. Ako lang talaga. Diba, may hagdanan dito, matangkad. Pupunta ako dyan, tapos ipipinturahan ko yan. Tapos bababa ulit ako, magre-reload ako ng pintura. Tapos aakyat ulit ako. As in, nakakapagod. Kapag naalala ko yung pagod ko. Ako naglagari niyan kasi nga hindi siya kasya dyan. Itong mga pailaw-ilaw natin dito, nilagay ko sa plywood. Bumili ako ng ito. Wait lang. Ito ay pin lang siya. Transparent na pin. Ayan, ang gulo na niya. Maya, ayusin ko yan. Honestly, gusto ko ng palitan. Kasi kapag nag-video ko dito, hindi na nakikita yung buhok ko. Parang wala akong buhok. Usually, nilalagay ko dito, ganyan. At dito nakasabit yung mga painting na ginawa ko kasama kayo. Yan ay for sale. Kung gusto nyo bilhin, bilhin nyo na. I-PM nyo lang ako. And then, ito yung mannequin na ginagamit ko. Pang display sa mga pre-love clothes. Microphone pa para sa ASMR. Tapos ano pa ba? Gitara. Wala siya sa tono. Pati boses ko wala. And then, dito yung bathroom, pero hindi na tayo papasok dyan kasi ang usapan natin, studio at room tour lang. Dito nanganak si Dongi, kaya may andumi-dumi dyan, mga placenta niya dyan. At ngayon si Dongi, buntis na naman. Itong hagdanan, ako rin nagpintura niyan. Proud din. Dito sa taas, dito yung bed egg labu. Yan na yun. Ipapakita ko sa inyo yung bag ko. Diba sa mga ibang vlogger, yung mga artista, kapag pinapakita nila yung bag na, mapapawaw talaga tayo. Pero sa akin, ito na talaga yun. Isang bag lang yung binili ko dito. Binili ko to nung unang hike ko. Wala akong bag na malaki, kaya bumili ako sa Mega Mall nun. Tibay nito kahit, I think, mga 600 ko lang yata ito nabili. Itong bag na to na mas malaki pa sa akin, bigay lang din siya ng tito ko. And ito, free lang to sa Watsons. Tapos ito yung lagi kong ginagamit na bag. As in, ito naman binigay sa akin to ng mami ko. Ang gusto ko sa isang bag, kasya yung DSLR na camera, and then kasya ang payong. Pag hindi kasya payong, naku, ayoko. Mukha siya maliit pero malakihan yan eh. Minsan nga kapag nag-half day kami, swimming, ganyan, ito lang yung dinala ko. Kasyang-kasya. Tsaka wala pa siyang sira. Ang tibay niya. Etong bag na to,
Mami ko rin yung nagbigay. Yung kuya ko kasi binila ng bag yung mami ko. Ito yung pinili ng mami ko para daw magamit ko. Pero yun, hindi ko rin masyadong ginagamit. Tapos ito, bigay sa akin ng tita ko. Twice o thrice ko palang nagamit. Ito, malaki din. Pati ito, kasya yung payong. Diba? Kasya payong. Ito, pwede mo iganyan. Oh. Ito na yun. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 lang. Oh, bilang sa daliri. Tsaka honestly, kahit wala na tong bag na to, kahit ito lang, buhay na ako. Pero hindi rin naman ako mamamatay. Tapos may gagamit ako isang sling bag pag pupunta sa palengke, ganyan. Yun. Siguro 6, ganyan. Kahit din sa shoes, hindi ako masyadong mahilig. Before, ng mga kabataan ko, ganyan. Pero yun nga, yung nagkakaedad ka na, parang gusto mo na lang yung mga basic needs mo, diba? Para practical na rin, hindi magastos. Color scheme ko dito, mga neutral colors kung mapapansin nyo. White, black, brown, gray, and then hinaluan ko ng metallic color na gold, and then yung favorite color ko ay pink. Yung bed ko, white lang talaga yan. Itong kumot, usually hindi ko tinutupi yan. Plastic lang ako ngayon. Iniitsak ko lang yan na ganyan. Promise. Pero itong unan, na-assemble kong ganyan, pero yung kumot, hindi na. Kasi nga naiihina ako. Like for example, yan. Magre-realistic na tulog tayo. Gigising ako syempre. Iisipin ko, ay naku, maaga pa, 5 minutes pa. Kapag iisipin ko, ay magkakape na nga ako. Yun, babangon na ako niyan. Tapos, igaganto ko na yan. Tapos, ganyan lang talaga. Ilalagay ko dito. Tapos, i-assemble kong ganyan. Yan, okay na yan. And then, dito, yung vanity eclavu. Mga ganyan. Tsaka, hindi rin karami yung makeup ko. Ay, ito pa! Wala akong mga alas, wala akong silver, wala akong gold, wala akong watch. Siguro kapag ninakawan ako, wag naman. Joke lang. Iniisip ko lang. Walang mananakaw. Ang makukuha niya lang sa akin mga papel-papel. Pero wag. Mahal din yung watercolor paper, di ba? Eyeshadow ko, pare-parehas lang. Kasi isa lang yung palette na ginagamit ko. Meron ako ganito. Yan yung maramihan. Pero matagal ko na itong binili. Kaya kabado ko kapag ginagamit ko to eh. Kapag iisipin ko na bibili ako ng makeup, ay naku, art materials na lang. Etong shade na to, yung ginagamit ko sa outer. Ay wait, ipapakita ko. Ang pinaka-favorite ko dito, ito. Ito for everyday, for natural. Ito, bet ko rin to. Super favorite ko to. Etong lip tattoo from Bench. Yung lipstick na ginagamit ko ngayon, ito. Seal din yata yung binili ko. Hindi ako bumibili kapag hindi seal eh. Napakakuripot ko talaga, promise, specs man. So, halos nakita nyo na lahat kung ano mang meron ako dito. At yun na talaga yun. Sabi ko sa inyo eh. And also sa lahat ng nagtatanong kung magsisimula pa sila ng YouTube channel, ganyan. Yun, laging sinasuggest na kung gusto mong gawin, simulan mo kagad. Huwag kang mag-antay. Kasi ang pinaka-importanting resources ay yung time. Sasabihin mo na, ay magsisimula ako kapag may microphone na ako, may better camera na ako. Nasa content and value ng video talaga. Alam ko na hindi ako yung pinaka-the best. Maraming magagaling na artist. And naniniwala naman ako na hindi mo kailangan na ikaw yung pinaka-magaling to share. And also, sa iba din, mapapayo ko na kapag gumawa kayo ng video, expect na may bash sa inyo, kahit ano pang intention nyo. Good man yan, hindi lahat ng tao magugustuhan kayo. Kahit hindi man ikaw yung pinaka-talented, kahit hindi man ikaw yung pinaka-maganda, pinaka-magaling, you will find true people na magmamahal sa'yo. Kaya nga yung cliche na sinasabi nila na, be yourself. Super grateful talaga ako sa inyo. Salamat.